Nagkaroon ng bangungot si Naruto kung saan nakita niya ang sarili sa version 2 form na nagwawala. Nagising siyang pawisan at nagtataka sa kahulugan ng panaginip niya. Samantala, si Sai ay nasa Konoha Library at nagbabasa ng mga libro kung paano makipagkaibigan. Nakita siya ni Sakura at niyaya siyang sumama sa kanila ni Naruto para bisitahin si Kakashi sa ospital bilang miyembro ng Team Kakashi. Habang nakaupo si Naruto sa hagdan, iniisip niya ang sinabi ni Sasuke tungkol sa pagbibigay ng sarili kay Orochimaru para makaganti kay Itachi. Naputol lang ang pag-iisip niya nang tawagin siya ni Sakura. Naiinis siya nang makita si Sai. Nang tinawag siyang dummy ni Sakura, naalala ni Sai ang nabasa niya sa libro na ang mga magkakaibigan ay gumagamit ng palayaw. Tinanong niya kung pwede siyang sumali sa usapan at ikinagulat ito ni Naruto at Sakura. Ibinunyag niya ang binabasa niya sa library kaya nagulat ang dalawa. Tuwa si Sakura sa desire ni Sai na makipagkaibigan pero sabi ni Naruto huwag pilitin at hayaang natural lang. Tinuruan nila si Sai gumawa ng palayaw base sa ugali pero nang tingnan niya si Sakura at ngumiting sinabihang pangit binugbog siya pati si Naruto. Pagdating sa ospital, napansin ni Kakashi ang mga pasa ni Naruto at Sai. Sinabi ni Naruto na nakita nila si Sasuke pero alam na pala ito ni Kakashi mula kay Yamato. Ayon kina Naruto at Sakura, sobrang lakas na ni Sasuke at baka gumagamit na ng gamot sa tulong ni Kabuto. Sinabi ni Kakashi na kailangan nilang lumakas lalo na si Naruto at may naisip siyang bagong training plan. Gagawa raw sila ng bagong jutsu na mas malakas pa sa Rasengan. Bago pa nila pag-usapan ito, dumating si Asuma kasama ang Team 10. Napansin ni Ino si Sai at agad siyang nagkagusto. Nagpakilala si Sai at ipinaliwanag kung bakit niya inatake si Naruto noon. Sabi ni Shikamaru kay Naruto, alam na niya ang tungkol kay Sasuke at pwede na siyang sumama sa susunod na mission. Pero dahil hindi nakasali si Naruto sa Chunin exams, genin pa rin siya. Gusto ni Asuma makausap si Kakashi ng pribado at pinakain muna ang Team 7 at Team 10 sa isang barbecue. Umalis si Shikamaru mula sa kainan para tumulong daw sa clan nila. Pero ang totoo ay gusto niyang sumama kina Asuma at Kakashi. Pinag-usapan nila ang Akatsuki at ang panganib nito sa Konoha. Sabi ni Shikamaru, kung natalo si Gaara na isang cage, paano pa si Naruto? Sabi naman ni Kakashi, lalaki pa ang lakas ni Naruto sa tamang panahon. Sa restaurant, umupo si Ino sa tabi ni Sai. Pinapasabi ni Ino kay Choji na magpakilala muna bago kumain. Nang susubukan ni Sai gumawa ng palayaw para kay Choji, muntik na niyang tawaging mataba. Agad siyang pinigilan ni Naruto at Sakura. Narealize ni Sai na hindi pwedeng basta-basta gamitin ang ilang salita. Dahil ayaw niyang ulitin ang pagkakamali, tinawag niyang maganda si Ino. Nakahinga si Naruto ng maluwag pero nang tingnan niya si Sakura, nakita niyang galit ito. Dahil tinawag siyang pangit at si Ino ay maganda, binugbog ulit ni Sakura si Sai at winasak ang restaurant. Samantala, sa labas ng nayon, may dalawang magnanakaw ng libingan na naguhukay pero sinasabing hindi pa nila natatagpuan ang hinahanap nila. Masayang nakatayo si Naruto sa isang bukirin kasama si Kakashi, excited na magsimula ulit ng training kasama ang dati niyang sensei. Pinaliwanag ni Kakashi na ang sikreto para makagawa ng bagong teknik na unique kay Naruto ay ang pagbabago ng anyo ng chakra at saka paglalapat ng nature nito. Una, pinagawa ni Kakashi si Naruto ng Rasengan. Natuwa si Kakashi at sinabi niyang ito ang perfect example ng form transformation dahil kailangan mong iikot at i-compress ang chakra sa isang bilog. Akala ni Naruto madali na lang ang natitirang steps pero hindi pa niya alam kung anong uri ng chakra meron siya. Pinaliwanag ni Kakashi na may 5 klase ng chakra nature, apoy, hangin, lupa, tubig, at kuryente. Pinakita ni Kakashi ang Chidori bilang example form ng chakra na nilagyan ng lightning nature. Naisip ni Naruto na baka may 2 chakra nature si Sasuke kasi may fire at lightning jutsu siya. Para malaman kung anong nature ni Naruto, binigyan siya ni Kakashi ng litmus paper na gawa sa punong sumisipsip ng chakra. Kapag naging kulubot, lightning iyon, kapag napiunit, hangin, nasunog, apoy, nabasa, tubig, at nagkadurog-durog, lupa. Nang pinasahan ni Naruto ng chakra ang papel, napiunit ito. Ibig sabihin, ang natural na affinity ni Naruto ay wind release. Dumating bigla si Yamato. Tinanong siya ni Naruto kung anong chakra affinity niya. Pinakita ni Yamato ang earth style at water style techniques niya, kaya humanga si Naruto. Pinaliwanag ni Yamato na kaya niyang gamitin ang parehong lupa at tubig. Pero ang pagsanib ng dalawang iyon ay mas mahirap. Sabi ni Kakashi, ang wood release ni Yamato ay kombinasyon ng earth at water, pero kailangan ng espesyal na kakayahan o Kekkei Genkai para mag-combine ng chakra natures, tulad ni Haku at ang ice release niya. Tinanong ni Naruto kung bakit andan si Yamato. Sagot ni Yamato, inimbita siya ni Kakashi para sa training.
Ayon kay Kakashi, para mapabilis ang training, kailangan ni Naruto gamitin ang Shadow Clones. Dahil naalala ng bawat clone ang natutunan nila kapag na-dispel, parang sabay-sabay silang nagte-training. Naisip ni Naruto na ito ang sikreto ni Kakashi sa lakas niya, pero sabi ni Kakashi, ngayon lang din niya ito i-test. Hindi niya kayang gumawa ng maraming clones tulad ni Naruto. Ipinaliwanag niya na mas malaki ang chakra ni Naruto, 4 na beses kaysa sa kanya. At kung gagamitin pa ang chakra ng Nine Tails, 100 beses pa. Pero pinayuhan siya ni Yamato na huwag abusuhin ang chakra dahil baka magising ang Nine Tails, kaya nandoon siya para kontrolin ito. Naalala ni Naruto kung paano niya nasaktan si Sakura noon, kaya masaya siyang nagpasalamat kay Yamato. Nagsimula na ang training. Gumawa si Naruto ng maraming clones at bawat isa ay binigyan ng dahon. Ang task, punitin ang dahon gamit ang Wind Nature Chakra. Nagulat si Naruto nang makitang may bahagyang punit ang dahon niya. Sabi ni Kakashi, baka hindi nga tumagal ang training ni Naruto. Nagpapatuloy si Naruto sa kanyang Chakra Nature training habang nakabantay si Yamato. Kaya lang, dahon lang ang nagagawa niyang mapunit. Sinabi ni Kakashi na i-dispel niya ang mga clones para makuha niya ang lahat ng natutunan nila, pero muntik na siyang himatayin pagkatapos, pinaliwanag ni Kakashi na pati pagod ay sabay-sabay niyang mararamdaman. Ayaw sumuko ni Naruto, kaya gumamit ulit siya ng multiple shadow clone technique. Ngayon, lahat ng clones ay may baon ng karanasan. Biglang napaisip si Naruto kung may ibang ninja sa Konoha na gumagamit ng wind release para matanong niya. Sabi ni Kakashi, meron, malamang naglalaro ng shogi sa oras na yon. Sa kabilang banda, naglalaro nga ng shogi sina Asuma at Shikamaru. Ang matatalo, sagot sa sunod na barbecue ng Team Asuma. Natalo si Asuma. Pero bago pa masaya si Shikamaru, dumating si Naruto at humihingi ng tips tungkol sa Wind Chakra. Hindi makapaniwala si Shikamaru na ginagawa ni Naruto ang training na yun kasi sobrang hirap daw. Nagulat din si Asuma na Wind type pala si Naruto. Pumayag si Asuma na magbigay ng tips. Basta sagot ni Naruto ang sunod na dinner nila. Binilang ni Naruto ang laman ng frog purse niyang si Game-chan at pumayag. Pinakita ni Asuma ang kanyang chakra blades at nilagyan ng Wind Chakra. Tinry din ni Naruto pero hindi pa rin kasing galing. Sabi ni Asuma, dapat Hilingen ang chakra sa loob ng blade. Tinanong ni Naruto kung bakit kailangan palagyan ng chakra ang blade kung matalim na. Pinahagis ni Asuma ang blade kay Naruto, tumama lang sa puno ang kay Naruto, pero yung sa kanya, dumiretso sa puno, tumagos pa sa bato. Sabi niya, pinigil niya pa raw yun. Masayang nagpasalamat si Naruto, at si Asuma, mukhang natuwa, nagbigay pa ng dagdag na tips basta sagot ulit ni Naruto ang bayarin. Biglang naglaho si Naruto. Clone lang pala. Nabigla si Shikamaru. Sabi niya, ang sama ni Asuma kasi si Naruto pa napasagot alam naman nilang matako si Choji. Sa opisina ni Tsunade, sinabi ni Shizune na may inatake raw na kalapit na nayon sa Land of Fire at mukhang gawa ng Amegakure. Galit si Tsunade, bakit maglalakas loob ang isa sa mga kakamping bansa? Pinatawag niya ang Team Asuma. Nag-aalala si Shizune para kay Naruto kung Akatsuki nga ang nasa likod, kaya nagpa siya si Tsunade na ipadala si Naruto sa isang D-rank mission ukol sa mga magnanakaw ng bangkay. Samantala, bumalik ang shadow clone ni Naruto sa clearing at ibinahagi ang mga tips ni Asuma sa iba pang Naruto. Hindi niya alam, pinapanood siya ni Sai habang nagdo-drawing. Sa wakas, nakuha na ni Naruto ang tamang paraan ng paggiling ng chakra at napunit nila ang mga dahon. Masayang masaya si Naruto at dindispel niya ang clones para makuha ang karanasan nila, sabay himatay. Nasalo siya ni Kakashi at dumating din sina Sai at Sakura. Tinanong nila kung ayos lang si Naruto at sinabi ni Sakura na pinapatawag sila ni Tsunade. Sa flower shop ng Yamanaka, bumibili si Asuma ng bulaklak. Hindi niya sinabi kung para kanino. Pero binati siya ni Ino at sinabi niyang ipabot ang pagbati kay Kurenai. Namula si Asuma, paano nila nalaman? Paglabas niya, nakita siya ni Shikamaru at Choji. Bati din nila kay Kurenai. Tanong ni Asuma, paano sila nakasiguro? Sabi ni Shikamaru, kahit anong pagtatago niya, halata pa rin. Niyaya ni Choji si Shikamaru na mag-focus sa mas importanteng bagay, tulad ng mission. Inutusan na raw sila ni Tsunade. Dumating ang Team Asuma sa opisina ni Tsunade at ibinigay ang detalye ng mission. Posibleng may kinalaman ng Akatsuki. Pinayuhan sila ni Tsunade na mag-ingat. Habang nasa rooftop, nakita ni Asuma si Kurenai sa bintana, pero imbes na lapitan, nagdesisyong umalis kasama ang team. Nadaanan nila sina Naruto, Sakura, Sai, at Yamato na paalis din. Naiinis si Naruto kasi bitin ang training. Nadaanan din sila ni Konohamaru at Team Abisu, may nahuli na namang pusa. Binati ni Konohamaru si Naruto at si Uncle Asuma.
Nagtaka si Naruto, bakit, uncle? Sabi ni Shikamaru, anak si Asuma ng third Hokage, kaya tiyuhin siya ni Konohamaru. Gulat si Naruto, pati sina Ino at Choji. Sabi ni Asuma, walang big deal doon. Pero para kay Naruto, mas naging espesyal ang koneksyon nila dahil pareho sila ng chakra nature, at anak pa siya ng dating Hokage. Habang umaalis ang Team Yamato, pinaalala ni Asuma ang kanyang tips kay Naruto, at inatasan si Yamato na bantayan si Naruto. Balik sa opisina ni Tsunade, nagulat si Kakashi tungkol sa training ni Naruto. Binigyan siya ng hiwalay na mission. Samantala, sa isang lugar, may mga taong nakatingin sa sinirang nayon. Sabi nila, babangon ulit ang Land of Fire, pero mangyayari lang ito kapag nawasak na ang Konoha. Habang papunta sa Fire Temple, nagdesisyon ng Team Yamato na mag-camp para magpahinga. Habang nagkakampo, tinakot ni Yamato si Naruto, kaya nagtanong si Sakura tungkol sa mission nila at kung bakit may magnanakaw ng libingan. Ipinaalala ni Yamato ang laban ni Sakura kay Sasori, kung saan ginamit nito ang bangkay ng third Kashikage bilang puppet. Pinaliwanag niya na ang bangkay ng isang shinobi ay parang treasure chest pa ng mahalagang impormasyon. Kinabukasan, napansin ni Naruto ang mga daong nililipad ng hangin at tumigil muna siya para mag-ensayo. Habang nakayuko, nakita ni Sai na nanginginig si Naruto at inakala niyang natatakot pa rin ito sa kwento ni Yamato kagabi, yung tungkol sa mga patay na ninja na baka bumangon uli. Pero laking tuwa ni Naruto nang napiunit niya ang dahon ng perpektong hati. Pagdating nila sa meeting point, wala ni isa man sa mga monghe ng Fire Temple na dapat sana'y sasalubong sa kanila. Umalis sina Yamato at Sakura para hanapin sila habang sina Naruto at Sai ay naiwan para maghintay. Biglang natakot si Naruto nang biglang umuwit ang isang kwago sa puno. Kumuha si Sai ng libro niya at nakita roon na kapag natatakot ang kaibigan, dapat yakapin ng marahan. Umupo siya sa tabi ni Naruto at niyakap siya ng isang braso na ikinailang ni Naruto. Nang makita ni Sai ang reaksyon ni Naruto, sinubukan pa niyang gamitin ang isa pa niyang kamay, parang full hug na. Nakawala si Naruto at sinigawan si Sai, sabing hindi siya type ni Naruto. Tinangkang magpaliwanag ni Sai at hinanap ang pahina sa libro tungkol sa pagka-misunderstood, pero tumakbo na si Naruto palayo para hanapin si Sakura. Habang naglalakad, may narinig si Naruto na kaluskos sa damuhan. Akala niya magnanakaw ng bangkay, kaya hinagisan niya agad ng shuriken. Pero baboy damo lang pala. Hinabol siya ng baboy at habang tumatakbo, may nahulog itong barrier seal. Napadpad si Naruto sa isang tagong libingan ng Fire Temple. Pagpasok niya, napansin niyang wala na ang kabaong. Bigla siyang nakasalubong ni Sora, isang monk in training. Pareho nilang inakalang magnanakaw ang isa't isa, kaya naglaban sila sa loob ng libingan. Gumamit si Naruto ng Shadow Clone at multiple Shadow Clone technique, pero tinalo lahat ni Sora gamit ang kanyang Beast-Tearing Palm na may kasamang Chakra-Enhanced Triple-Bladed Claw. Napansin ni Naruto na wind release din ang gamit ni Sora at tinangkang makipag-usap, pero pinilit siyang patayin ni Sora. Buti na lang dumating ang ibang monghe at Team Yamato para itigil ang gulo. Matapos malanawan ang sitwasyon, sinabi ng dalawang monghe kay Chiriko na nawawala nga ang kabaong. Nagutos si Chiriko na higpitan pa ang seguridad sa iba pang libingan. Ipinaliwanag din niya kay Sora na kailangan talaga ng mga ninja mula Konoha dahil sobrang galing ng mga magnanakaw ng libingan ngayon, kayang sirain ang mga barrier seal. Habang papunta sa Fire Temple, tinangkang kausapin ni Naruto si Sora tungkol sa wind release technique niya, pero isnab lang siya ni Sora. Naiinis si Naruto at patuloy na umakyat sa hagdanan ng templo. Pagdating niya sa tuktok, natigilan siya. Parang pamilyar ang lugar, parang nakita na niya ito sa panaginip. Sabi niya, parang dati na siyang nakapunta rito. Pagdating sa tuktok ng Fire Temple, sinipa ni Sora si Naruto pababa ng hagdan at sinabing Divine Retribution daw yon. Lalo lang nainis si Naruto kay Sora, pero napatigil siya nang mapansin niya ang masusungit na tingin ng ibang monghe kay Sora, parang pamilyar ang eksena sa kanya. Sa loob ng templo, ipinaliwanag ni Chiriko na ang mga ninanakawang libingan ay pagmamay-ari ng mga dating miyembro ng 12 Guardian Ninja, mga shinobi na tagapagtanggol ng daimyo ng Land of Fire. Naguluhan si Naruto kung bakit may Guardian Ninja pa. May mga ninja na rin ng Konoha para protektahan ng Land of Fire. Pinaliwanag ni Yamato na ang mga ninja ng Konoha ay tagapagtanggol ng buong bansa, pero ang mga Guardian Ninja ay para lang sa daimyo, ang pinuno ng Land of Fire. Ibinunyag rin niya na si Asuma ay isa sa dating miyembro ng 12 Guardians. Namangha sina Naruto at Sakura. Sinabi ni Chiriko na sana ay nasa mabuting kalagayan pa si Asuma. Ikinwento rin niya na dati, ang lahat ng 12 ay inatas ang protektahan ng daimyo. Pero 6 sa kanila ang naghangad na sakupin ang ibang lupain para palawakin ang teritoryo ng Fire Daimyo.
Nang malaman ito ng daimyo, ipinag-utos niyang sugpuin ng natitirang anim ang mga traidor. Nagkaroon ng matinding laban at tanging sina Asuma at Chiriko ang nakaligtas. Narealize ni Sai na ang mga bangkay na ninanakaw ay mga dati nilang kasama at kaibigan, kaya personal ito kina Asuma at Chiriko. Nagbigay siya ng halimbawa, kung si Sasuke kaya ang nangyari yun, siguradong masakit din para kina Naruto at Sakura. Nangako si Naruto kay Chiriko na huhulihin nila ang mga magnanakaw ng bangkay. Sa labas ng templo, napanood ng grupo ang mga monghe habang nagsasanay. Napansin ni Naruto na parang nagpapahina si Sora. Sumali siya sa sparring match at nagsimula silang magpalitan ng suntok pero mas malalakas ang palo ni Sora. Sinabi pa ni Sora na papangalanan niya si Naruto para sa kabilang buhay. Pero nang mapansin niyang tinititigan na siya ng ibang monghe, nagalit siya at nag-ulo ang atake niya kaya nailagan na lahat ni Naruto. Na-counter pa siya ni Naruto ng isang sipa sa mukha bago pinatigil ni Chiriko ang laban. Nag-walkout si Sora habang tinititigan siya ng ibang monghe. Si Naruto naman ay umalis para gamutin ang pasa niya. Sinubukan pa ni Sai panasan ang pawis ni Naruto base sa nabasa niya sa libro. Tinanong ni Naruto kung ano yung ibig sabihin ni Sora sa pagbibigay ng pangalan sa kabilang buhay, akala niya palayaw lang. Kaya hinanap niya si Sora. Naabutan niya si Sora na nagsasanay ng beast-tearing gale pump, pumuputok ang mga bato at muntik nang gumuho ang kuweba. Tinanong ni Naruto tungkol sa wind release niya pero sinubukan siyang hatawin ni Sora. Naiwasan at na-block lahat ni Naruto. Tinanong ni Sora kung palagi ba siyang nakakainis at sagot ni Naruto, oo, sabi ng lahat. Napansin din niya na katulad siya ni Sora dahil pareho silang tinititigan ng masama. Umamin si Sora na walang may gusto sa kanya, pati sarili niya, ayaw niya. May tinatagong kapangyarihan daw siya na hindi niya matanggal pero kailangan niya para maipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang ama. Bago pa siya makapagsalita pa, napansin niya ang isang ibon mula sa mga libingan na nagbabantay, may nangyayari. Agad silang bumalik sa templo. Inanunsyo ni Chiriko na may isa na namang libingan ang pinasok. Kaya agad na umalis ang Team Yamato kasama si Sora para pigilan ang susunod na atake. Pagkaalis nila, dumating naman ang mga magnanakaw ng bangkay sa Fire Temple. Nagpadala ng mensahe si Yamato mula sa Fire Temple pabalik sa Konoha. Binasa ni Shizune ang laman nito at iniulat kay Tsunade. Habang nag-iisip si Tsunade, iniisa-isa niya ang mga nangyayari, ang pagnanakaw ng mga bangkay ng 3 sa 12 Guardian Ninja, ang mga plano ng Akatsuki, ang pagkawala ni Orochimaru matapos ang laban nila sa Team Yamato, at si Danzo Shimura, isang matandang tagapayo ng Nayon na tila gustong pabagsakin ang kasalukuyang pamahalaan. Dahil gusto muna niyang ayusin ang gulo sa loob ng Nayon. Inutusan ni Tsunade si Shizune na magpadala ng mga anbo na hindi miyembro ng ROT para bantayan si Danzo 24/7. Sa bahay naman ni Danzo, iniisip niya ang hiling ni Sai na manatili sa Team Kakashi. Pero bago pa siya makapag-isip ng mabuti, naramdaman niya ang presensya ng mga anbo. Napaisip siya kung ano na naman ang pinaplano ni Tsunade, pero sinabi niya sa sarili na walang dapat ipag-alala, hawak niya raw lahat ng baraha. Sa gubat malapit sa Fire Temple, sinabi ni Chiriko kay Yamato na mabigat ang mga kabaong kaya posibleng tumakas ang mga magnanakaw sa timog. Pagdating nila sa isang lambak, nakita nila ang 4 na kabaong na gumagalaw sa lupa. Sa takot na baka ito'y bitag, iniwan ni Yamato si Chiriko at sinabihan ng team na habulin ang mga kabaong. Pinartner niya si Sai kay Sakura at si Sora naman kay Naruto. Habang nag-aaway si Naruto at Sora kung sino ang mamumuno, nagsimulang lumubog sa lupa ang mga kabaong. Samantala, iniutos ni Furido, ang utak ng operasyon, sa 4 niyang kasamahan na harangin ang mga humahabol. Ginamit ni Fuan ang scroll niya para iguhit ang bagong terrain na puno ng traps. Nabuhay ang disenyong ito gamit ang Earth Release Mutability Technique ni Fudo. Nahulog ang Team Yamato at si Sora sa isang maze na may mga patibong at unti-unti silang nagkahiwa-hiwalay. Nagpasya sina Sakura at Sora na hanapin si Naruto na muntik ng matamaan ng isang gumugulong na bato. Pagkatapos ay hinarap siya ni Fuka na sinisisi si Fuan sa kapalpakan ng trap. Si Yamato naman, gumamit ng wood release para hindi malibing ng buhay, pero bigla siyang hinarap ni Fudo na humanga pa sa wood release ni Yamato. Nag-rock armor si Fudo at sinubukan siyang bugbugin gamit ang lakas niya, pero naiwasan ito ni Yamato. Sa kabilang banda, lumilipad naman si Sai sakay ng giant ink bird para makatakas sa maze, pero nasabat siya ni Fuan na palihim na naglagay ng tracking device sa kanya.